Good afternoon, ma'am. My name is Aljon Orpalas and we are the Group 6. Our topic for today is all about promoting employee safety and health. Safety and health. Employee safety and health programs aim to minimize absence and manpower turnover, increase efficiency and lift confidence by promoting a work environment that is free from hazards that may cause injury and illness. So, sabi dito is, yung employee safety and health program is yung pinaka-gusto nila is mabawasan yung absence or pagliban ng mga empleyado sa kanilang trabaho, manpower turnover or yung pag-resign ng mga trabador. Tapos increase efficiency or yung consistent na trabaho mula sa ating mga employee. Tapos mag-iwan ng confidence sa kanila na gawin lang yung kanilang trabaho, na hindi nila iisipin na baka mapahamak sila dito, magkaroon sila ng injury and illness. So, para magawa yun is kailangan daw natin makabuo ng isang work environment na free from hazard, o kumbaga malayo siya sa hazards na maaring mag-cause ng injury and illness sa ating mga trabador. Government regulation about employee safety and are getting stricter. So sabi dito, yung mga government regulation daw is mas nagiging stricto na sila patungkol sa employee safety. So yung officers and directors ng company ay sila yung magiging responsible sa mga punishment kapag nagkaroon ng problema sa workplace patungkol sa safety and health. Tapos sabi dito is yung mga pag nagkaroon ng problema, ito is punishable by jail terms. So pwede silang makulong kapag nagkaroon ng problema patungkol doon. At hindi lang sila makukulong, meron pa silang fines na babayaran kapag nagkaroon ng dahil hinayaan nila na magkaroon ng isang unsafe working conditions. So may mga industry daw na tulad ng work, logging, construction, fishing, and mining can put workers at risk of injury in obvious ways. So sabi dito, yung mga trabaho tulad ng logging or yung pagputol ng puno, construction, fishing and mining kumbaga yun yung mga work na obvious yung yung risk na magkaroon sila ng injury. Kumbaga isa yun sa mga trabaho na prone or mas malaki yung chance na magkaroon ka ng injury. Pero may mga ibang trabaho naman daw na maaari ding magbigay sa atin ng painful injuries tulad ng typing and lifting. Yung simpleng pagbuhat mo lang is pwede kang magkaroon ng painful injuries. Example dito is repetitive strain injuries occur when worker perform the same functions over and over again. So sabi doon, repetitive strain injuries. So maaari tayong magkaroon ng repetitive strain injuries kapag yung ginagawa natin sa ating trabaho is paulit-ulit lang araw-araw. Tulad ng araw-araw ko nagbubuhat. So may chance ka na magkaroon ka ng repetitive strain injury dahil doon. So i-define naman natin kung ano ba yung safety at yung health. Safety. Safety is a condition of being protected from harm or unlikely to cause danger, risk, or injury. So sabi dito yung safety daw is kapag ikaw ay protected or malayo ka sa harm na maaring mag-cause sa'yo ng danger or injury. Tapos yung health naman as defined by the World Health Organization or WHO is the state of completely physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or injury. So sabi dito, let's proceed to the unsafe working condition. This refers to chemical and physical conditions that cause accidents. They include such as factors. So yung mga unsafe working condition, ito daw is yung nakapaloob dito is yung chemical and physical condition na maaring mag-cause ng accidents. Una dito is yung
defective machinery and equipment. So, defective is yung, kumbaga may sira na machinery at equipment na ginagamit ng mga employee. Number 2 is hazardous procedures in handling machines and equipment. Yung dito naman sa hazardous procedures is yung kung paano siya i-handle yung mga machine is kumbaga masyado siyang mahirap at saka delikado yung procedure ng kung paano gamitin yung mga machine na yan. Pangatlo is yung unsafe storage and wrong piling, congestion, overloading of materials in supply. Kumbaga sa pangatlo naman is yung hindi safe na pag i-imbak ng mga materials in supplies. Kumbaga sobra siya sa kapasidad ng isang storage. Yung number 4 natin is improper illumination and ventilation. So, dito sa improper illumination and ventilation, pag sinabi natin illumination is yung ilaw. Kumbaga, yung sa workplace natin is minsan hindi masyadong malakas yung ilaw. So, parang nagkakos din to ng accident sa mga employee. Ventilation naman is about sa minsan walang proper ventilation yung isang facility. Kumbaga, walang nakakapasok na fresh air sa workplace. Next natin is yung lack protective device and safety gear while working in hazardous workplace. Yung dito sa lack protective device and safety gear. Example natin dito is yung PPE or yung proper protective equipment. So, dapat kunyari nagtatrabaho yung isang employee sa construction. So dapat meron silang hard helmet or yung ginagamit nila na na helmet. Kumbaga kung sakali na may mahulog na bagay sa ulo nila at iba pa. Kumbaga dapat minsan kasi nagkukulang yung mga companies na maglagay ng protective devices sa kanilang mga employee, kaya minsan nagkukos din to ng hazard sa mga employee. Next natin is yung presence of dangerous chemicals and gases. So minsan sa isang workplace is na meron tayong merong mga hindi natin maiwasan na magkaroon ng presence ng dangerous chemicals and gases tulad sa mga factory or ibang workplace na gumagamit ng mga chemicals. So isa yun sa may unsafe working condition. Kumbaga delikado yun para sa mga employee na makalanghap ng chemicals and gases. Unsafe acts and undesirable attitudes. So ito naman yung nagkukos ng injuries sa mga dahil sa sa unsafe acts nila or dahil sa attitude ng mga employee. Kaya sila nagkakaroon ng kumbaga ng injuries. So number 1 natin is throwing of garbage such as banana peels in like anywhere. So number 1 natin dito is yung yung pagtapon ng basura sa kung saan. Number 1 is yung banana peels o yung balat ng saging. Kumbaga kasi pag tinapon mo yung balat ng saging, maaari itong mapakan tapos madulas yung kasamahan mo, kaya maaari itong mag-cause ng injury sa kanila. Number 2 is yung improper use of the equipment. Kumbaga yung isang equipment is hindi naman siya para dun sa trabaho na yan, is ginamit mo pa rin siya. Kumbaga feeling mo pwede siya papukpok kahit hindi naman siya para doon. Ginamit mo siya para doon. Nagko-cause din yun sa ng injury. Kumbaga yung improper use of equipment. Dapat kung para saan yung equipment na yan is doon lang natin siya gamitin. Number 3 is not complying with the proper procedure in loading, piling, mixing, and other production process. Yun. Dito sa number 3 naman is yung kumbaga hindi mo sinusunod yung yung tamang procedure ng pagloading, tas ng piling, mixing. Yan, kumbaga hindi mo sinusunod, inuuna mo example, inuuna mo mag-piling, tas sa loading mo, tambak lang ng tambak, ganun. Kasi dapat sinusunod natin yung proper procedure para maiwasan
mga accidents. O number 4 natin is horseplay or fighting at work. Yun, hindi natin maiiwasan na sa ibang workplace is meron mga nag-aaway na employee. Kumbaga, medyo hindi sila nagkakasundo kaya nagkakaroon sila ng away. Isa rin to sa nagkukos ng injury and sa ating mga employee. Number 5 is failure to wear protective gear such as goggles, safety shoes, laboratory gowns, and the like. Yon. Yung iba naman is kasalanan na rin ng mga empleyado kung bakit sila nagkakaroon ng kung bakit sila napapahamak or na-injury. Kumbaga nagbigay na yung management ng kanilang protective gear is ang ginagawa naman ng ibang empleyado is hindi nila sinusuot. Kumbaga nagpi-failure sila na magsuot ng protective gear. Na mga example ng protective gear natin is yung goggles, safety shoes, laboratory gowns, and like yan. So yun yung mga protective gear natin. Kumbaga yun yung makakatulong sa atin para malayo sa sa injury and hazards. Yan. So sa number 3 natin is other work related accidents. Number 1 natin is dito sa ibang other work related accidents is yung kumbaga yung ibang na related din siya, ibang accidents na katulad din siya sa na related siya sa work din. Number 1 natin is yung job itself. So may mga ibang trabaho kasi na siya, risky siya at saka delikado, like construction, tapos mining. Kumbaga medyo medyo risky yung trabaho talaga, so hindi siya maiwasan na magkaroon ng accidents and injuries. So maiwasan naman siya, pero mas malaki yung chance na magkaroon sila ng accidents and injuries dahil sa work nila mismo. Number 2 natin is yung work schedule. Yung iba kasi tulad sa factory, yung iba is palitan sila ng shift. Yung iba umaga, tapos yung iba naman is yung panggabi. Yung panggabi, tapos nag-aabot sila ng madaling araw. Kumbaga yung yung focus nila is hindi sila masyadong Medical and Dental Services. Article 156, First Aid Treatment. Every employer shall keep in his establishment such first aid medicines and equipment as the nature and conditions of work may require. In accordance with such regulations, the Department of Labor and Employment shall prescribe. The employer shall take steps of the training of a sufficient number of employees in first aid treatment. So, ibig po sabihin yung mga empleyado po ng establishment or organization, required po. Siguro, especially sa hospital, siguro sa nature ng trabaho nila at condition ng trabaho nila is importante talaga na meron po silang first aid medicines and equipment na pwede rin pong tawaging first aid kit. Parang pinaprescribe din po yun ng Department of Labor and mga employment. And bawat mga employees, kailangan po nilang pag-aralan or i-train kung paano yung tamang paggamit ng mga medicines and equipments sa hospital. And sa Article 157, Emergency Medical and Dental Services. It shall be the duty of every employer to furnish his employees in any locality with free medical and dental
and dental attendants and facilities. So, dito po, kumbaga, responsibility na rin po ng mga employer na siguro bigyang halaga or alagaan yung mga empleyado nila, and mapapakita lang po nila yung pagpapahalaga nila sa empleyado nila by giving them free medical treatment, libreng paggamot or dental attendance. So, Article 158, when emergency hospital not required, the requirement for an emergency hospital or dental clinic shall not be applicable in case there is a hospital or dental clinic which is accessible from the employer's establishment and he makes arrangement for the reservation therein of the necessary beds and dental facilities for the use of his employees. Ito naman po is requirements na mga emergency hospital and dental clinic. Dapat hindi siya parang shall not be applicable, parang dapat hindi po siya applicable, maliban na lang po kung merong hospital and dental clinic na nag-a-assist sa mga employers establishment, mga organization nila, and sila din po yung nag-a-arrange na mga reservation sa hospital, like mga necessary beds na kailangan and yung sa dental facilities para sa mga employees din po nila. That's all. Thank you. Good day po ma'am. Ako po si Alwad Sri K. Gulam. Ako po isang Group 6. At nandito po ako para i-continue ang aming report. Ang topic ko po ay Occupational Health and Safety. Dito po sa Occupational Health and Safety, napula po dito ang Article 162, Safe and Health Standard. Ang Safe and Health Standard po, ito po ay halimbawa na lang po sa isang organisasyon. Dapat po masigurado po lahat ng mga kaligtasan ng mga empleyado. Kung sakasakaling po na may darating na sakuna, dapat po masiguro po lahat ng mga empleyado sa loob ng organisasyon po ay, at kasama na rin po doon sa isang kumpanya ang paggawa ng mga programa katulad naman po ng earthquake drill. Nang sa gayon po ay darating na sakuna ay ang mga empleyado po ay handa po sa kanilang mga kaligtasan po. Tungkulin po ng kumpanya na pangalagaan ang kaligtasan ng bawat empleyado. Sa Article 163 naman po dito po sa research. Halimbawa na lang po sa kapag nag-hire po ang kumpanya ng empleyado, tingnan po muna yung mga background ng mga empleyado kung ito po ba ay nasa mabuting condition po o kaya hindi. Kasi po pag nag-hire sila ng empleyado na may sakit, palaging absent araw-araw, maapektuhan pa nilang trabaho. Ito naman po sa Article 163, training program. Ito po halimbawa lang po sa mga employer po kapag nag-hire sila ng mga tao, i-train po nila bago ito isabak sa trabaho para malaman masukat po ang kapasidad ng isang tao kung hanggang saan po yung kaya niya. O kaya kung pwede pa sila i-get pa sa mas mataas na posisyon. Sa Part B po, sa Part B naman po, ito po yung post-hiring. Ito po na paloob ng benepisyo ng bawat empleyado. Pasok na po dito yung mga SS po ng mga empleyado. Dito naman po sa
Article 165 Administration of Safety and Health. Halimbawa lang po sa isang kumpanya, sa isang organisasyon, hindi mo basta-basta utusan ang isang empleyado o bigyan ng tamang trabaho dahil sumusunod po. Dahil ang isang organisasyon po ay sumusunod. Dahil sumusunod po sila sa standard ng isang kumpanya. At napaloob din po dito ang dapat i-maintain ang kaligtasan ng bawat empleyado sa loob ng isang organisasyon. Panghuli po ay the Secretary of Labor and Employment. Tulad na lang po sa isang kumpanya, install po lahat ng mga kagamitan. Dapat po, kung magkuha ka, hindi ka basta-basta magkuha ng mga tao. Dapat ang mag-install ng gagamitan po, lahat ay ang mga professional katulad sa mga wiring po, sa mga computers, lahat po. At saka babayaran po sila sa ayon po sa kanilang mga ginawa. Hanggang doon na lang po ang aking report. Thank you po, ma'am. Employees' Compensations Policy and Definitions. Article 166 Policy. The state shall promote and develop a tax-exempt employees' compensations program whereby employees and their dependents. So, ayan, sa isang states ay napaka-importante na i-promote or i-develop yung tax-exempt para yung employees' compensations is hindi siya maging subjected ng tax. Kasi para mapangalagaan yung mga employees at sa mga umaasa dito. And para na rin ma-secure yung mga dapat na matanggap ng isang employees is sapat sa kailang income benefits and sa medical-related benefits ng isang employee. Article 167, Definitions of Term. Code means a labor code of the Philippines instituted under Presidential Decree numbered 442 as amended. So, yung code ay napaka-importante dito dahil nagkaroon ng protections of labor, equal opportunities, and workers' rights within the country. And dahil dyan, naiwasan si mga discriminations and nagkaroon ng rights si mga employees. Commissions means the Employees Compensations Commissions created under this title. So, sa commissions naman is the amount of commissions earned depends on the performance of the employees at depende rin sa commissions rate. And SSS means the Social Security System created under Republic Act number 1161 as amended. So, SSS is like insurance din siya, which is yung mga benefits niya is yung retirement pensions, maternity, death benefits, sickness benefits, at marami pang iba. So, meron din GSIS stand for Government Service Insurance System created under Commonwealth Act numbered 186 as amended. So, dito naman, it provides insurance benefits. It also offers various loan programs to help and members with financial needs. So, system is means the SSS and GSIS. So, employer. Employer means any person's natural or judicial employing the service of the employee. So, alam naman natin, di ba, from the word itself, yung we talk about the employer is, ito yung mga taong nasa positions na or mga underemployment. And employee means any persons compulsorily covered by GSIS under Commonwealth Act number 186. Employees sila naman yung mga persons na covered ng GSIS or yung mga employee or yung mga underemployment or mga workers. So, persons means any individual partnership. So, dito naman is nakafocus siya sa mga tao. Dependent, dito naman sila yung mga incapable of self-support due to physical or mental defect. Sabihin lang natin sa mga with disabilities person. So, kinakailangan nila ng regular support. So let's continue. Medical benefits.
So, Article 185, medical services. So, medical services. So, pag sinabing medical services is about health care and safety of the employees. So, for example is the employee is ang employee is nagkaroon ng injury. So, papasok yung medical services. So, kailangan siyang magamot hanggang sa makarecover. And, siyempre, yung bill is limit. Di alam kung kakaver niya lahat ng bill or hati. So, next is Article 186, liability. It is the system shall have the authority to choose or order a change of physician, hospital, or rehabilitation facility for the employee. So, yung system or company is may right siya to choose the kumbaga mayroon siyang right na pumili ng mas best na doktor or mas magandang hospital or room na paglalagyan ng kanyang employee. Because kasi kung mapupunta ang employee sa what you call this, sa isang doktor na hindi siya magagamot ng maayos, yung imbis mas mapapagaling siya, mas lalo siyang lalala at mas lalaki yung bill ng company. So next is Article 187, attending physician and any physician attending an injured or sick employee shall comply with all the regulation of the system. So yung attending physician, for example, is yung isang employee is na admit. So yung kumbaga yung doctor na doon na naka-assign or nurse is kailangan niyang sumunod sa regulation ng system. For example, is yung kumbaga yung employee na nasa hospital is kumbaga kailangan yung nag-attend yung doctor or nurse is kailangan niyang magbigay ng information about sa employee or sa pasyente. Kailangan niyang magbigay sa company, kailangan niyang inform or update kung anong kalagayan ng isang employee or yung mga niresitang gamot, kailangan niyang i-report doon sa system upang malaman niya kung yung binabayad ba is nakaayon sa trabaho nila. So, next is the refusal of examination or treatment. So, if the employee unreasonable refuses to submit to medical examination or treatment, the system shall stop the payment. So, yung sa refusal of examination of treatment, Article 188 is gubaga yung employee is di naman siyang makatuwirang tumanggi sa examination, sa medical examination is hindi naman siya makatuwirang tumanggi. So kailangan yung bill o yung babayaran sa hospital is kailangan hinto din siyempre para di maglaki yung bill ng system. So dapat hinto yung pagbabayad ng system dun sa isang hospital kung tumanggi naman yung di naman makatuwirang tumanggi yung isang employee.
So, Article 189, fees and other charges. All fees and other charges for hospital services, medical care, and appliances including professional fees shall not be higher than those prevailing in wards of hospital. Professional fees shall only be appreciably higher than those prescribed under Republic Act 6111. So yung fees and other charges, kumbaga yung babayaran natin sa sa hospital is kumbaga yung professional fees is kumbaga hindi siya mas mataas kaysa sa yung sa ward of hospital. Kumbaga di sila magasim ng babayaran. Mas mataas yung nasa ward in hospital kaysa sa mga employees na under of Republic Act 6111. So the last one is Article 190 rehabilitation services. The system shall, as soon practicable, establish continuing program for the rehabilitation services, which consists medical, surgical, or hospital treatment, including appliances if they have been handicapped by the injury, to help them become physically independent. So yung sa rehabilitation services, kumbaga kailangan practicable na sila, kumbaga tuloy-tuloy sila sa tuloy-tuloy sila sa practice ng program about sa rehabilitation services. Kumbaga kailangan meron silang paglalagyan ng kanilang mga employees in case of emergency. For example, sa for example, sa isang company is nagkaroon ng injury yung isa sa mga employee mo, is meron kang rehabilitation na mapaglalagyan, meron kang meron kang paglalagyan sa isang employees na nagkaroon ng injury para doon siya magamot or magpagaling. Kumbaga hindi na mahirapan yung isang company na sa ibang for example sa hospital, hindi niya na kailangan layo pa sa iba. Kumbaga kung meron kayong rehabilitation na sarili, hindi na kailangan lumayo pa pupunta sa ibang hospital. Kumbaga meron na kayong paglalagyan or pag sakaling meron magkasakit or yun na magkaroon ng injury, meron na kayong mapaglalagyan, meron na kayong sariling pagamutan. So yun lang po. Thank you. Good day everyone. Today I will discuss my topic about disability benefits. Article 101. Temporary total disability. A. Under such regulation as the Commission may approve, any employees under this title who sustain an injury or contract sickness resulting in temporary total disability shall, for each day of such a disability or fraction thereof, be paid by the system an income benefit equivalent to 90% of his daily salary rated. So yun, ang temporary total disability daw ay ang income benefit na ibinibigay ng sistema sa isang empleyado na nagtatamo ng pinsala o nagkasakit na nagre-resulta sa pansamantalang hindi makakatuparan ng mga gawain sa trabaho.
Halimbawa, may isang empleyado na nagtamo ng pinsalas or nagkasakit or nagkaroon siya ng kapansanan. Ito ay binibigyan ng benepisyo. Ang halagang ibinibigay na benepisyo ay katumbas ng 70% sa araw-araw na credit sa kanyang sahod. Sunod ay letter B. The permanent of such income benefit shall be earned according with the regulation of commission. Ayun, mahalagang maipasan ang empleyado ng empleyado ang mga kinakailangang dokumento at sumusunod na regulasyon ng komisyon upang magkaroon ng karapatan sa benepisyo na ito. Kinakailangan daw na mag-submit tayo ng dokumento upang patunay na ikaw ay nasa critical or ikaw ay may kapansanan or nagkasakit ka. Ang pagbabayad na nasabing benepisyo sa kita ay dapat talagang naayon sa regulasyon ng komisyon. Dahil ito ay nangangahulugan na ang paraan ng pagbabayad na kung paano natin ito i-considered ang mga kondisyon para matanggap ng benepisyo nakasaad sa mga regulasyon na itinakda ng komisyon. Article 192. Permanent total disability. A. Under such regulation as the Commission may approve, any employee under this title who contract sickness or sustain an injury resulting in his permanent total disability shall for each month until his death be paid by the system during such a disability an amount equivalent to the monthly income benefits plus 10% thereof for each dependent child, but not exceeding 5 beginning with the youngest and without substitution. Ang permanent total disability daw ay ang mga benepisyo na binibigay ng sistema na sa isang empleyado nagtatamo ng pinsala o nagkasakit na resulta sa permanente o kabuuang hindi pagkakasatuparang na ang gawain sa trabaho. Ito ay binibigay bilang tulong pinansyal upang matugunan ang pangangailangan ng empleyado na hindi maaaring magtrabaho sa anumang trabaho. B. The monthly income benefit shall be quarantined for 5 years and shall be suspended if the employee is gainfully employed or recovers from his permanent total disability or fails to present himself for examination at least once a year upon notice by the system except as otherwise provided for in other law, decrees, other or letter of instruction. Ang permanent total disability benefits ay ang mga benepisyo na binibigay ng sistema sa isang empleyado na nagtamo ng pinsala o nagkasakit. Ito ay binibigyan ng pera upang masuportahan ang empleyado. Ito ay ibinibigay bilang tulong pinansyal upang matugunan ang pangangailangan ng empleyado na hindi maaaring magtrabaho sa anumang uri ng trabaho. Halimbawa, ang isang empleyado ay pumanaw na. Ang permanent total disability ay nauugnay sa kamatayan ng empleyado. Ang benepisyo ng kamatayan ay maaaring ibinigay sa mga benepisyaryo ng empleyado. Ito ay maaaring kasama sa isang one-time lump sum na halaga para sa mga gastusin sa libing at sa iba pang mga benepisyo
para sa mga naulilang pamilya. C. The following disabilities shall be deemed total and permanent. Number 1. Temporary total disability lasting continuously for more than 120 days except as otherwise provided for the rules. Ibig sabihin, ang empleyado ay hindi maaring magtrabaho sa anumang uri ng trabaho sa loob ng nasabing panahon dahil sa kapansanan. Ibig sabihin, 120 days kang hindi pwedeng magtrabaho kapag ikaw ay nasa gantong kalagayan. Dahil may patakaran na maaaring magbigay ng iba pang mga kondisyon o pagtatakda sa mga sitwasyong ito. Ito ay maaaring nakasaad sa mga regulasyon o patakaran ng sistema o komisyon na magbigay ng mga gabay sa mga espesyal na kaso kung saan ang 120 days na limitasyon ay hindi naaangkop. Number 2. Complete loss of sight of both eyes. Ito ay isang kondisyon na kung saan isang tao ay nawalan ng kakayahang makakita sa parehong mga mata ng permanente. Ang pagkawala ng paningin sa parehong mata ay isang malubhang kapansanan na may malaking epekto sa kakayahan ng isang tao na makapagtrabaho at mabuhay ng normal. Kapag ang isang empleyado ay na-diagnose ay may ganitong kondisyon, ay itinuturing na isang kaso ng permanent total disability sa ilalim ng isang regulasyon o patakaran ng sistema. Number 3. Loss of 2 limbs at or above the ankle or wrist. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay nawalan ng paa at kamay na mga bahagi ng katawan ng permanente. Ang pagkawala ng dalawang paa at kamay o pulso ay isang malubhang kapansanan na may malaking epekto sa kakayahan ng isang tao na makapagtrabaho o magampanan ang kanyang trabaho sa bilang empleyado. Number 4. Permanent complete paralysis of 2 limbs. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay nawala ng kakayahang gumalaw o kontrolin ng permanente ang dalawang paa o ng kanyang kamay. Ang permanent complete paralysis ng dalawang paa o ng kanyang kamay isang malubhang kapansanan na may malaking epekto sa kaya ng isang tao upang siya ay makalakad o makahawak upang. Number 5. Brain injury resulting in incurable imbecility or insanity and ito ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay nagkaroon ng pinsala sa utak na humantong sa permanenteng pagkabulag sa pag-isip o pagkawala ng katinuan. Halimbawa, ang isang empleyado ay sa sobrang stress niya sa trabaho, siya ay nawala sa matinong pag-iisip. Ang brain injury na nagre-resulta sa incurable imbecility o insanity ay isang malubhang kapansanan na may malaking epekto sa kakayahan ng isang tao na mag-isip, magpasya at magkaroon ng normal na kaisipan kapag isang empleyado ay na-diagnose na may ganitong kondisyon. Ito. Number 6. Such case as determined by the medical director of the system and approved by the commissions. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kaso na hindi eksakto sa nakasaad na mga regulasyon o patakaran ay maaaring madetermina ng medical na direktor ng sistema at aprobado ng komisyon. Ang layunin na tumutukoy sa mga kaso na ito ay medical na direktor ng sistema at aprobado ng komisyon ay upang mabigay ng pagkakataon na suriin ang mga espesyal na sitwasyon
o mga kondisyon na hindi eksakto sa sumasakop sa mga pangkalahatang panlalarawan sa mga benepisyo. So, the benefit shall be paid for not more than period designated in the following schedule. So, sabi dito yung mga benefits daw is dapat mabayaran din na hindi lang pa sa binigay na schedules. So, sabi dito, complete and permanent loss of the use of one term. So, pag hindi ka na makagamit ng isang ito yung lalaki. So, dapat mabayaran ka ng benefits mo for the time of 10 months. So, dapat 10 months kang babayaran. One index finger, babayaran ka sa sa benefit mo ng 8 months. One middle finger, 16 months. One ring finger, 5 months. One little finger, so 3 months. One big toe is 6 months. One toe, 3 months. Kapag nawalan ka naman ng isang kamay or one hand, 39 months. Sabihin ito, pag nawala yung isang kamay mo na to, babayaran ka ng company para sa benefits mo ng 39 months. Kung pag nawalan ka naman ng isang arm or itong part na to, babayaran ka ng company sa benefit mo ng dapat sa 15 months. 1 foot, 31 months. And then 1 leg is 46 months. 1 ear, pag isang tenga mo nawala is babayaran ka ng company within 10 months. Tapos kapag nawalan naman ng dalawang tenga, so babayaran ka ng company ng 20 months. So sabi dito, hearing on 1 ear. So pag hindi ka na makarinig sa isang tenga mo, babayaran ka ng company na sa iyong benefits na 10 months din. Tapos kapag hindi ka na makarinig both ng iyong ng iyong tenga, babayaran ka ng company sa benefit mo ng 50 months. Tapos kapag nawalan ka ng paningin, kunyari nabulag ka, yung isang mata mo, babayaran ka ng company sa benefits mo ng 25 months. Yun lang po yung report namin about sa promoting employee safety and health. Thank you po.